At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Narito ang inyong mga balita ngayong araw. Tinutukan ng buong bansa ang mga kasong kinakaharap ngayon ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ang mga akusasyon ng katiwalaan na sumabog sa Kamara, 3 kasong sinampa laban kay BBM at ang mga ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Isa sa mga pangunahing kasong nilhain laban sa Pangulo ay ang akusasyon sa pagtanggap ng hindi otorisadong pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ang naturang pondo umano ay pinadala ng mga hindi pa otorisadong proyekto sa ilalim ng DPWH dahil dito nagtangka ang mga kritiko na i-revamp ang mga proyekto ng gobyerno at imbestigahin ang mga ito upang matukoy kung mayroong mga hindi wasto o iligal na transaksyon na ginagawa. Sa kabilang bandang, malapit na kaalyado ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez ay nagharap din sa mga seryosong palatang. Ayon sa mga ulat, posibleng ipasara ang buong Kongreso matapos ang mga ligasyong inilabas ni Lacson. Inihayag ni Lacson na may mga natuklasang kasunduan sa labag sa batas at may halong kickback sa mga pondo ng Kongreso na isinagawa umano ng ibang miyembro ng Kamara kasama na si Romualdez. Dagdag pa ni Lacson na mga illegal na aktibidad na ito ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kredibilidad ng Kongreso. Ayon sa mga eksperto, ang mga nasabing paratang ay maaaring magdulot ng krisis sa politika ng bansa, kaya naman hindi malayo magtulungan ng mga ahensya ng gobyerno para imbestigahan ang isyong ito ng masuring susi. Samantala, umabot sa matinding tensyon ng mga isyu sa loob ng Kamara, lalo na ng mataas na opisyal ng gobyerno na si Zaldi at si Martin Romualdez, BBM. Ang mapag-usapan ayon sa mga source ng ating mga kasamahan, may mga pruweba na si Romualdez ay sangkot sa malaking transaksyon naglalaman ng mga iligal na pondo. Isang hakbang na umunong ginagawa ng mga otoridad upang isampa ang mga kasong may kinalaman sa katiwalaan laban sa kanya at maaari itong magresulta ng pagkakakulong sa kanya. Huwag palampasin ng mga susunod pang development sa isyong ito. Patuloy natin tutukan ng mga kasong kinakaharap ng Pangulo, mga miyembro ng Kongreso at iba pang mga personalidad na sangkot sa kontrobersya. Tinututukan ng buong bansa ang mga hakbang ng mga otoridad na magsasagawa ng masusing investigasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng gobyerno. Para sa inyong mga updates, kaming inyong tagapaghatid ng balita. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. At para po sa karagdagang impormasyon, panoorin po natin ng video. At sa mga walang sawang supporters dyan, maraming salamat. At kung may nais kay bahagi, comment mo na yan sa aming comment section at ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa aming bagong balita.